ハレルヤ。ハレルヤ。2024年10月20日の礼拝を始めます。皆さん歌ってください。賛美歌539番を賛美します。詩編26編1節から11節を購読します。Psalm chapter 26 verse 1 through 12。詩編26編1節。私を弁護してください。主よ、私が誠実に歩み、よろめくことなく、主に信頼したことを。主よ、私を調べ、私を滅びてください。私の思いと私の心を試してください。あなたの恵みが私の目の前にあり、私はあなたの真理の道を歩み続けました。私は真実なと共に座らず、偽善者と共に生きません。私は悪を行う者の集まりを憎み、悪者と共に座りません。主よ、私は手を洗って清くし、あなたの祭壇の周りを歩きましょう。感謝の声を聞かせ、あなたの美しい御業を余すことなく語り継げましょう。主よ、私はあなたのおられる家とあなたの栄光の住まうところを愛します。どうか私の魂を罪人と共に取り集めないでください。彼らの両手には放埓があり、彼らの右の手は賄賂で満ちています。しかし私は誠実に歩みます。どうか私をあがない出し、私を憐れんでください。私の足は平らなところに立っています。私は数々の集まりの中で主を褒めたたえましょう。アーメン。アーメン。お座りください。次に聖歌528番を賛美します。あ
次にお祈りをジェネシス兄弟となっていますので、お願いします。Tumayo po tayo na para po pala Yes, Lord, salamat po sa oras na to. Salamat po at dinala niyo po kami sa bahay-simbahan po na ligtas. Salamat po dahil sa buong linggong pag-iingat niyo po sa amin, sa pagtatrabaho namin. Andito po kami ngayon para makinig ng salita niyo po. Na nawa po magamit po namin ito sa pang-araw-araw namin mga ginagawa sa trabaho, pati na rin po sa mga kasama namin sa mga trabaho namin. Lord, i-bless niyo po ang bawat isa, pati na rin po yung tatayo po dito sa pulpito, si Pastor Louie, pati na rin po si Pastor Kenjo, at pati na rin po si Sister Naomi. I-bless niyo po sila, bawat family nila, i-bless niyo po sila. Bigay niyo po yung mga pangangailangan nila sa araw-araw. Pati na rin po sa lahat ng mga kapatiran po na papunta pa lang po, ingatan niyo po sila sa daan, proteksyonan niyo po sila hanggang pagdating po nila dito, hanggang po sa pag-uwi na. Lord, salamat po sa katagumpayan sa araw na to. Salamat po sa pagmamahal niyo po sa amin sa araw-araw, sa mga blessings po na binigay niyo po sa amin. Lord, i-bless niyo rin po ang buong Japan po na ano po sila sa blessings po, makakilala po sila sa inyo ng lubos po. Pati na rin po sa bansang Pilipinas, Lord, at pati na rin po sa buong mundo, Lord. I-bless nyo rin po ang bawat pastor po na magbibigay po ng mensahe ngayong oras po ito. Salamat po sa pagmamahal, salamat po sa lahat-lahat. Pinabalik po namin lahat ng papuri po sa salamat sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name we pray. Amen.次に聖歌703番を賛美していきます。Hallelujah.
Amen.
少女と青い姉妹、今日の聖書の箇所は詩編、違いますね、ローマ書10章14節から15節。Today's Bible verse is Romans chapter 10, verse 14 through 15。そして、研修が本日はちょっとなしです。そしてメッセージのパスタルーです。よろしくお願いします。今日の聖書の箇所はローマの10章の14から15節です。お読みします。しかし信じたことのないものをどうして読み求めることがあろうか。聞いたことのないものをどうして信じることがあろうか。述べ伝える者がいなくてはどうして聞くことがあろうか。使わされなくてはどうして述べ伝えることがあろうか。ああ、麗しいかな、良き訪れを告げる者の足はと書いてある通りである。アーメン。Okay, so, okay, gozaimasu. Magandang umaga sa atin lahat. Good morning, Sir Naomi. Okay, so purihin ang Panginoon at habang ginagawa po natin yung ating laptop, ay tayo po muna ay manalangin sa Panginoon Diyos. Panginoon na makapangyarihan sa lahat, lubos kami nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo. Salamat o Diyos sa iyong kabutihan, katapatan sa aming mga buhay. Pagpalain mo, Lord God, ang mga gawain niyo sa oras na ito. Pagpalain mo lahat ng mga lingkod niyo sa oras na ito. Salamat, Lord God, sapagkat ang pastor ay mula sa iyo. Ngayon, Lord God, ay pinagdiwang ng buong mundo ang araw ng mga pastor. Salamat sa buhay ng mga pastor. Hindi madali ang magiging pastor, pero kayo ang kalakasan ng bawat pastor. Salamat, Lord God, sa kabila na maraming pinagdaanan ng iyong mga lingkod. Nandyan kayo para i-lift up o gamitin ang bawat isa. Salamat sa buhay ni Pastor Kenjo. Salamat din sa buhay ng bawat lingkod ninyo. Gamitin niyo po kami, Lord God, nasa umaga ito ng Sister Naomi, na maging alulod at daluyan biyay pagpapala. Salamat o Diyos. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay, so kung napapansin po natin lahat ngayon ay umuwi po sa Pilipinas. Ang aking may bahay at ang aking pong mga ibang kapatiran, yung mga hipag ko. 私の妻も含めて、私の義理の姉たちが今日はいないんですけれども。 So, kailangan po nilang umuwi dahil po sa kalagayan ng kanilang nanay. So, purihin ang Panginoon at nandito tayo ngayon para tayo po ay mag-aral ng salita ng Diyos. At ang pinakamaganda po dito mamaya ay pakinggan niyo po yung special number namin, Pastor Kenjo.
私とケンジ先生の皆さんへの神様へのちょっと特別な歌を準備していますので、 Okay. So, sabihin mo sa katabi mo, God is good. 皆さん隣の方に God is good And all the time, 大型アーティストでも God is good. 神様はグッド。 So, salamat sa bawat isa na nandito ngayong umaga. Salamat din sa kapatid ni Sir Sam. Nakasama natin sa muli sa gawain ng Diyos. サムさんの弟もフィリピンからちょっと少し来てますけど、ようこそ。 Okay, church. So, may tatlo tayong pag-uusapan ngayon regarding sa araw ng mga pastor. まあこれは牧師の日ってことで、牧師についてお話をしますと。 Bakit napakahalaga sa Diyos ang pastor? なぜ牧師が重要かということですね。 Lahat ng mga lingkod ng Diyos na minention from the Old Testament at the New Testament, ilan lang po ang mga lingkod ng Diyos na sinabi ng God na si David malapit sa puso ko. ダビデは私に近い存在だという数少ない人を神様は語っています。 So magkaiba ho yung malapit sa puso at mula sa puso. 心に近いと心からっていうのは別です。 Kaya nga si Jesus Christ, ibinigay ng God the Father mula sa kanyang puso. イエス・キリストは父が心からの捧げ物です。 At tanggapin lang po natin o hindi, and according to the book of Jeremiah, chapter 3, verse 15, ang pastor ay mula sa puso ng Diyos. エレミヤの3章の15章に書いてある通り、牧師は神様の心からなんですね。 Ngayon po ay araw ng mga pastor. 牧師の日を祝っているわけなんですけれども、 Ang pastor ay natutong umiti sa kabila na mayroong mga pinagdaanan sa buhay. 実際にはいろんな問題を経験していてもですね、やはり常に笑顔を絶やさず、 Ang pastor ay kailangan magiging masaya sa kabila na may mga pinagdaanan sa buhay. いろんな問題の中でも喜びを見せ、 Amen, church. Ngayon na ating pag-usapan, salamat sa Diyos sa inyong pastor. 牧師のためのこのおかげ、牧師の存在で神様を感謝しますというメッセージです。 So bakit natin pasalamatan ang Diyos sa mga pastor? なぜ感謝をするべきでしょうか。 At ito yung ating pamagat sa umagang ito. Nakita niyo sa screen, no? Pakibasa natin mga pamagat o yung title natin sa oras na ito. So, thank God for pastor. 牧師の方々に感謝をしますというメッセージですね。 So ngayon, titingnan natin ngayon yung Bible passage na ating titingnan in the book of Romans, chapter 10, beginning verses 14 to 15. ローマ書の10章の14と15が今回の聖書箇所です。 Nakaraan na ating pinag-usapan ay una, ikalawang Pedro. Ngayon, ating pag-usapan in the book of Roma. 前はペテロの箇所から、今日はローマのところからになります。 Ang Roma ay sinulat ng God o ni Pablo, and chapter 10, yung ina-address dito yung mga Hudyo. これは10章っていうのはユダヤ人に対してのことを言っています。 Na sa kanyang talumpati sa pangangaral ni Paul, ibig niya na ang mga Hudyo magbalik loob sa Diyos. ユダヤ人たちが神様に戻れるように。 Kaya pag pinabasa natin yung chapter 10, 11 hanggang 13, pagdating niya naman po doon sa verse 13, ay minention ni Jesus Christ yung submit all the authority. ユダヤ人とのことも話してあります。そしてこの権力について語っています。 Okay, basahin natin muna yung verse 14. 14節。 Sabay-sabay natin basahin. しかし信じたことのない方をどうして呼び求めることができるでしょう。聞いたことのない方をどうして聞くことができるでしょう。 So ito yung sinasabi ni Paul sa mga manampalataya at sa mga taga-Roma, at yung sinasabi niya ay mayroong isang pagtatanong. At ang sabi niya sa verse 14, paano naman sila tatawag sa Kanya
kung hindi sila sumasampalataya. Ibig sabihin, sabi ni Paul, paano sasamba ang mga taong ito kung wala silang totoong pananampalataya sa Diyos? And then next, sunod, paano sila sumampalataya kung walang mapapakinggan? Paano naman makikinig kung walang mangangaral sa kanila? まあ、言うの通りですけれども、はい。 Amen, church. So yung verse 14 ay binanggit ni Paul paano sasampalataya kung hindi sila wala sang tunay na relasyon sa Diyos. Paano naman daw sila maniniwala kung wala sila napapakinggan? Ngayon, paano naman daw sila makikinig kung walang mangangaral? 信じたことない方、そして述べ伝える人がなくてはどうしていくことができるでしょうですね。 Amen, church. Ang pakikinig o ang pananampalataya ay nagsisimula. Saan? Pakikinig. 信仰は聞くことから始まりますと。 Kaya nga ho ang Biblia kapag isinishare mo, trabaho ng Diyos ang magpalago nito. Dahil ang tao hindi maniniwala sa Diyos hanggat hindi mo isinishare ang salita ng Diyos. 神様の御言葉を述べ伝えなければ人は信じることができないのです。 Amen. At ang pakikinig ay nagbubunga ng pananampalataya. そして聞くことから信仰が始まります。 Kaya ho mahalaga ang nakikinig. だから聞くことがまず始まるんですね。 Dahil kung ano ang pinapakinggan natin, yun yung pinaniniwalaan natin. 聞くことで信じることができるのです。 Kaya malapit na yung araw ng mga patay. まあ、今度はフィリピンでは日本のお盆の時期がやってきますが、 Naniniwala tayo sa multo. Kaya kahit nakita mo, akala mo may multo. Pero kung hindi ka naniwala, walang totoong multo. まあ、幽霊もそうですけど、幽霊を信じる人もいれば信じない人もいるんですね。 Napakinggan mo, kaya pinaniwalaan mo. Ano, church? 幽霊という存在を聞いたことがあるからそれを信じているっていうふうに恐れる人がいるように聞いたからこそそれが分かるんです。 Nakakarinig ka ng chismis, pinaniwalaan mo. そして噂話を聞いたことによって信じます。 Kasi ang paniniwala nagsisimula sa pakikinig. そして信仰とか信じることっていうのは聞くことから始まるのですと。 Kaya pag mali yung napakinggan mo, mali din yung hinala mo. 間違ったものを間違ったことを聞いてしまうと間違った信じ方になってしまいます。 Kaya sabi ng Bible, ang Biblia ay sapat na pakinggan dahil magbubunga ito na maganda para sa iyong buhay spiritual. だから一番我々が聞くべきものっていうのはやはり聖書に書かれていることではないでしょうか。 Verse 15. そして15節ですね。 Paano makapangaral ang sinuman kung hindi siya sinogo? Tulad ng nasusulat, o kay gandang pagmasdan ang pagdating ng nagdadala ng magandang balita. 使わされなければ、15節ですね。使わされなければどうして述べ伝えることができるでしょう。次のように書かれている通りです。良いことの知らせを伝える人々の足はなんと立派でしょう。 So sabi ng Bible, in verse 14 o 15, pinakamagandang tingnan, alam mo kung sino? Yung tao na nagtuturo ng salita ng Diyos. 良いことの知らせを伝える人々の足はなんと立派でしょう。 Ngayon, sabi niya, paano sila mangaral kung hindi siya sinugo? 今度は使わされるんですね。述べ伝える人は誰かに使わされて述べ伝えるんですね。 Amen, church. アメですか？ So ngayon, may tatlong bagay tayo pag-uusapan sa oras na ito. そして3つのことについてお話をしたいと思います。 At ang ating pag-usapan ay regarding sa lingkod ng Diyos. ね、今日はその神様に仕える方についてお話をします。 Kaya lahat ng mga yasumi o mga may okasyon, mayroong mga kahulugan, mayroong celebration, nagpapasalamat tayo sa Diyos sapagkat ang buwan ng Oktubre ay mayroong buwan
para sa lingkod ng Diyos. ね、いろんな祝う日、ね、敬老の日とかいろんなことを祝うんですけど、やはりこのように牧師の日っていうのを祝うこの10月にも感謝をします。 Ang buwan ng Oktubre ay dineclare ng buong mundo ng araw ng pastor sa buwan ng October 20 o iba mas maaga. 10月の20日、そして他のところで早いんですけど、一応牧師の日というふうに定められています。 So kung titingnan natin, bakit nagkaroon ng araw ng mga pastor? Church, kung hindi lingid sa atin, maraming pastor ang pinatay dahil sa pangaral ng salita ng Diyos. Maraming pastor nagiging martyr para ibahagi ang salita ng Diyos. Kaya kinikilala ng iba't ibang bansa ng October 20 o iba pa mas maaga ay ibinigay nila ang araw para sa lingkod ng Diyos. 皆さんのご存知の通り、やはりこの迫害ですね、神様の御言葉を述べ伝えるっていうのはそう簡単ではなく、迫害をされている方がいるということですね。 Hindi po namin binubuhat ang aming sarili. Karamihan at madalas kapag ang tao magiging bayani, kailangan muna mamatay. Pero ang pastor ay tinuturing ng bayani sa harapan ng Diyos sapagkat ang sakripisyo ng pastor para sa tao hindi niya kaano-ano. いろんな自分たちで、自分が牧師なので自分のことを崇めるとか高めるためではないんですけれども、でもやはりこの牧師の仕事っていうのは自分の血のつながっていない方々のために働くという意味ではきっと神様の前にとってはそういう仕事でしょう、立派な仕事だと思います。 Sometimes, ang pastor sa sakripisyo ang kanilang kasarili at mga kagustuhan para sa tawag ng Diyos. 神様のこの呼ばれたことによって自分のやりたかったことさえももしかしたら諦めざるを得なかった方もいるかもしれません。 Hindi niyo po ba alam na kapag ang membro ay may problema, hindi niyo alam na ang pastor ay problemado din? もし一人のこのメンバーが問題を抱えていたら、実は牧師もすごく悩まれているっていうのはご存知でしょうか？ Ang kasiyahan ng pastor ay makita ang membrong masaya. 自分たちのそのメンバーが喜んでいることが牧師の喜びなんですね。 Pero ang pastor minsan ay nakaranas sila ng mga magbibigat na challenge sa buhay na hindi alam ng membro. でもメンバーが知らない中で、実は牧師もいろんな人間として苦しみやそのいろんな困難を経験しているっていうのは皆さんもしかしたらわからないかもしれません。 Kaya ang pastor ay isang biyaya mula sa Diyos. 神様からの恵みなんですね。 Ang daming tao na gusto, pero kaunti lang ang tao na gusto maglingkod sa Diyos. やはり本当に神様に仕えたい、献身するっていうのはなかなか人は多いんですけれども、本当に決断する人はすごく限られています。 Pag kayo magtatanong sa bata kung ano gustong paglaki, lahat ay gusto nila, pero hindi kayo makakarinig na sa kanilang paglaki, gusto nila maging pastor. 子供に何になりたいかって聞くときにいろんな職業を言いますけれども、なかなか牧師ですっていう子供は少ないかと思います。 Minsan maranasan ni Pastor Kenjo, makita niyo lang siya tumingiti. Pero hindi niyo alam kung ano ang naramdaman. Dahil kailangan ng pastor ang magpakita na manatiling kampante para magbibigay ng inspirasyon sa membro. 常にケンジョ先生も笑顔ではいるんですけれども、やはり心の中ではもしかしたらその時は何か問題があるかもしれません。でも強くないといけないんですね。 Sa Sarbe, ang pastor ay wala siya tapat at mabuting kaibigan. Dahil ang pastor madalas pinag-uusapan. そして本当の友達っていうのはなかなかできにくいっていうのはやっぱり周りからいろいろ言われやすい対象でもあるんですね。 Pero church,
Salamat dahil may mga taong sumunod sa tawag ng Diyos para maging pastor. でも神様のこの使える対象としてそれを従った僕たちが全世界にいることを感謝します。 Ang pastor ay gugising ng umaga, 朝起きて hindi para sa gusto niya, kundi pagpipri ang bawat membro. メンバーのために祈ることも牧師の仕事日課かと言えます。 Ang pastor nag-alala kapag hindi kayo makita ng gawain, lalo na sa araw ng linggo. 日曜日に誰かがいないと心配もしてしまいます。 Pero hindi sinasabi ng pastor で dahil も ang pastor ay lingkod ng Diyos at hindi ng tao ng pastor. Kailangan yung laging malaala na membro. だから自分たちを認めてもらうではなくて神様から認めてもらう。だからこそ、あまりその人に対してのこの評価っていうのは、あまり考えていません。 Hindi ko makalimutan, at sorry pastor, sorry kay Oksan, nung time na si Inori kinuha ng Diyos, pilit ni Pastor Kinjo ngumiti, tumawa, para ipakita na everything is fine. Pero, kwininto niya, after na nawala yung kausap niya, umaakyat siya sa itaas para umiyak. そしてちょっとまたぶり返して申し訳ないんですけど、いのりさんが亡くなった時にはケリョ先生も何か笑顔で話を聞いてくださるんですけど、でもその後時々、上に上がって泣いていたっていうことも聞きましたと。 Lagi ho kayo naalaala ng pastor. 牧師は皆さんのことを一人一人を気遣って気にかけています。 Hindi ho namin kayo naalala dahil may kailangan kami sa inyo. Naalala namin kayo kasi ipinagkatiwala kayo ng Diyos sa mga pastor. だから私たちは牧師というのは皆さん何かが欲しいではなくて、神様から皆さんを与えられたっていう気持ちで私はいつも思い出しています。 Sabi nga ng isang pastor na pakinggan ko, numinsahe siya, kaibigan ko. Naalala ko kayo, sabi niya sa mga membro. Naalala niyo rin ba ako? で牧師はいつも皆のことを思ってるんだけど、私のことは思い出したかと。 Amen. ね、 Amen, church. Okay? Tuloy tayo. So bakit natin kailangan pasalamatan ng Diyos, Pastor? Tatlong bagay ang ating pag-usapan sa umagang ito. 今日は3つのことについてお話をします。 Number 1. Ano nakalagay? The pastor is appointed by God. Ang pastor itinalaga ng Diyos. そしてこれは使わされた方は神様だからですね、牧師の。 Sabi nga na kilala ko, appointed son of God. Siya. But a pastor is appointed by God. Ang pastor ay ang Diyos ang nagtalaga. そしてやはりここでは他の宗教では自分がメシアとして自分を名乗る人もいますけれども、ここではそれは置いといて、今回は本当にこの神様が牧師を使わされるということですね。 Kahit ayaw mo magpastor, kung itinalaga ka ng Diyos para maging pastor, one day magpapastor ka. 自分は牧師になりたくないと思ったとしても、神様が使わされるならあなたは牧師になります。 Kaya ho ang pastor, hindi ang church ang nagtatalaga. Hindi ang leader ang nagtatalaga sa pastor. Ang pastor ay itinalaga ng Diyos. 教会でもなくリーダーでもなく神様が使わされた職種なんですね。 Ang God, itinalaga niya ang pastor sa bawat iglesia lokal. そしてそれぞれのローカルの教会の長として牧師を使わします。 Tingnan niyo sa verse 15. Ano nakasulat sa verse 15?
Doon sa binasa natin 14:15. Sabi ng verse 15, paano makapangaral ang sinuman kung hindi siya sinugo? 今読んだ箇所なんですけれども、使わされなくてはどうして述べ伝えることができるでしょう。 Itinalagasan ng Diyos, ikinumission siya ng God. Para sa anong purpose? To share the word of God. 使わされる目的というのは述べ伝えるためなんですと。Our church. So ang pastor, at kung may pastor kayo sa inyong iglesia, hindi siya nagtalaga sa sarili niya. Hindi tao ang nagtalaga sa kanya. Ang pastor ay itinalaga na ng Diyos. だから皆さんにもうちょっと今日はここに書いてある通り、神様に使われるってことですね。 Hindi sila pwedeng mangaral. Hindi sila pwedeng manguna kung hindi itinalaga ng Diyos bilang pastor. 神様が使わせなければ述べ伝えることさえもできないんですね。 Church, magaling man o hindi ang inyong pastor, dahil ang God ang nagtalaga, respect your pastor. だから神様が使わされたってことで、パスト、牧師たちをリスペクトしてください。 Dahil ang God ang nagtalaga, at kapag nag-disobey tayo sa itinalaga, nagdi-disobey tayo sa nagtatalaga. Nakaya ka? Ulitin ko, kung nagdi-disobey tayo sa itinalaga, nagdi-disobey tayo sa nagtatalaga sa Kanya. At sino ang nagtalaga sa pastor? The pastor is appointed by God. 使わされた方、使わされたものを皆さんが従わなければ、使わされた方にも従っていないということですね。Amen, church. Amen. Naintindihan niya ba? Yes po. So, ang pastor ay hindi isang simple at hindi ginusto. Ako sabihin ko po sa inyo, kung ako papipiliin lalo dito sa Japan, pinakamahirap pag-pastor dito sa Japan. Alam niyo kung bakit? Gusto ko lang ikukwento. Nagtatrabaho ka Monday to Friday. Okay ho, magtrabaho. Pero alam niyo ho, ang pinakamahirap na trabaho, yung mag-isip ka at mag-aaral ka. Kung mag-aaral tayo sa school, may pattern na dapat tayo susundan. Pero kapag nag-aaral kayo ng Biblia, walang pang pattern na dapat yung gayahan. 月曜日から金曜日、私の場合は日本で働いているので、それ働いた後にもやはり自分で学ぶというところですし、パターンがないっていう、まだこの牧師の仕事っていうのは、何かその通りにやればいいものでもなくて、そこがまた難しいところです。 Alam niyo ho, ang ibang pastor, umaabot ng 2-3 linggo, minsan 1 buwan, para pag-aralan ang Biblia na ituturo nila. Dahil ang Biblia ay salita ng Diyos. At mahirap magtuturo nito na hindi mo sure, dahil alam mo ang resulta. Kapag mali ituturo mo, lasot ang ibinigay mo sa nasasakupan mo. そして聖書を教える側としては、自分がしっかりと学び熟知していないことを伝えるならば、それをまき散らす、ある意味毒をまき散らす行為に等しいということは、牧師たち自身が分かっているからです。 Para mas makuha po natin, nalala niyo si Joseph? Si Joseph ay isang alipin at bininta ng kanyang mga kapatid sa bansang Ehipto. Okay. ヨセフは兄弟たちに売られたものですね。 Bilang alipin, wala kang karapatan mag-demand at wala kang karapatan maghangad ng anumang posisyon dahil slave ka. そしてヨセフは奴隷として扱われていたので、特に権力もなく、 Pero dahil alam ng Diyos yung plano ng Diyos, isinakripisyo ng God si Joseph para makarating sa bansang Ehipto.
Ang purpose, hindi para ikulong siya, hindi para ilayo siya sa pamilya niya, hindi para pahirapan siya, kundi itinalaga siya. Dahil one day ay magkaroon ng matinding kahirapan at kailangan ng Diyos ang isang Hudyo para sa Hudyo. そしてヨセフはあえて困難な道、険しい道を神様が計画され、それはやがて同じユダヤ人たちを救うための、ものとして彼はあえてそのような道を歩んだんですね。 Alam niyo, madali at minsan iniisip natin masarap ang maging pastor. Pag ikaw pastor, kung ilan ang membro mo ugali, yan ka. Dahil lahat ng membro hindi parehas ugali. Dahil kailangan ng pastor, ang bawat ugali ay pakisamahan niya kung anong ugali ng bawat isa. Kaya ang pastor na itinalaga ng Diyos, kailangan flexible. そして牧師っていうのは皆さん簡単な仕事かも思うかもしれないですけども、10人十色の人がいれば10人十色の性格も持たないといけない、合わせる必要があるっていうフレキシビリティも求められています。 So ano ang pastor? Ang pastor ay ano? Itinalaga ng Diyos. In-appoint ng God. Ikinumission ng God to share the word of God. Aming church. Kaya hindi nagkamali ang Putagawa Church na mayroong Pastor King Joe, sapagkat alam na ng God na ang church niya itatayo sa lugar na ito at itinakda niya na magiging lingkod dito ay walang iba, si Pastor King Joe. この二川教会で例えば牧師が権力先生であるならば、これは神様の権力において与えられた牧師です。 Lahat ng pastor, ulitin ko, di lahat ng pastor lingkod ng Diyos. すべての牧師が本当に神様に仕えているか 100% そうですかっていうならばそうではありません。 Kung may pastor, may impostor. そして偽物の牧師っていうこともあり得るかもしれません。 Kaya ang palad ng church na may pastor. だから牧師がいる教会は本当に恵まれています。 Ang lungkot ng church, kahit may church kayo kung wala kayong pastor, ito na ang pinakamalungkot. 教会があっても牧師がいなければ寂しい。 May nakausap ako sa lugar ng Shizuoka. 静岡の地域で Isa siyang Christian. クリスチャンと話をしました。 At sabi niya, Pastor, may church kami. 教会がありますと。 Pero malungkot kami. Bakit? Kasi every Sunday, iba-ibang pastor ang pinag-iusapan namin para mag-preach dito. でも毎週変わる牧師が講師をしてくださっているだけであって、ちゃんと常時する牧師がいないんですと。 Ang sagot ko sa kanya, bakit wala kayong pastor? Kasi umalis yung pastor namin. Simple lang dahilan. Bakit umalis ang pastor? Kasi ang pastor, tao din. Nahihirapan din sa buhay. At dumarating sa buhay ng tao at ng pastor, minsan nasusuffocate din sa buhay. そしてその牧師は、辞めたっていう話だったんですけれども、牧師も人間ですから、時にはそのように人生で、苦しんでそうやって何し半ば辞めてしまうっていうこともあり得るんですね。 Pagka membro may problema, may pastor na mapagkwentuhan. Pero pag ang pastor may problema, wala sa bastang pagkwentuhan. でメンバーが何か困っていればすぐに牧師たちの方にやっていって話はできますけども、牧師はそう簡単には自分の状況は明かせません。 Kaya madalas itinuturo ng Bible para magte-take over. Halimbawa si Moses, bago sa tinawag ng Diyos, ang lagi sasabi ng Diyos sa kanya, magpakalalaki ka, magpakatapang ka. Nung nawala si Moses, take over si Joshua, yun din sasabi ng God, magpakalakas ka, magpakatibay ka. Alam niyo bakit?
sa paglilingkod sa Diyos, tibay ng kalooban ang pinag-uusapan. モーセに対してもヨシュアに対しても大しくあれと、本当にいつでも大しく、本当にこう嘆かないというか、そのような心持ちが非常に重要だからです。 So number one, ang pastor ay itinalaga ng Diyos. Siya ang maging pastor mo. Ikaw ang magiging tupa na alagaan ng pastor. 牧師がいて、あなたは羊っていうふうに神様が使わされるんですね。 Pangalawa, ano nakalagay? Ang pastor ay mula sa puso ng Diyos. Totoo ba yan? Na ang pastor mula sa puso ng Diyos? 神様の心からって書いてありますけども、皆さんどうですか、これは。 Una, ang pastor appointed by God. Number two, ang pastor ay mula sa puso ng Diyos. 一つ Amen, church. 使わされることですね。2つ目は神様の心からですと。 Jeremiah chapter 3 verse 15. エレミヤの3章の15節ですね。 Pakibasa. At pinili mo pa rin ng mga pastor ay sa aking kalooban na makapagpapalagay sa inyo silang Amen. Saan ang galing ang pastor? Mula sa puso ng Diyos. Ano sabi niya? In Jeremiah chapter 3 verse 15, I will give you a pastors from my own heart. あなた方に読み上げますエレミヤ書の3章の15節。またあなた方に私の心にかなった牧者たちを与える。彼らは知識と分別を持ってあなた方を育てよう。 Kaya ho ang pastor hindi mula yan kung saan. Ang pastor mula sa puso ng Diyos. 神様の心にかなった牧師ですね。 Kaya sabi ni Jeremiah, unang God kay Jeremiah, at that time, si Jeremiah nagpipray sa God kung paano sila. Kasi kung mayroong pastor, mayroon din mga bulaang pastor na tayo. May mga pastor na kinakalat yung tupa. Ba't ang sabi ni Yahweh, ibigyan ko kayo ng pastor. Mga pastor na mula sa puso mo. 私の心にかなった牧者たちを与えようなんですね。 Ngayon, kung ang pastor ay mula sa puso ng Diyos, at lumalabag o ginagawa natin yung hindi maganda sa pastor, kanino puso ang sinasaktan natin? Kay God. Bakit? Kasi ang pastor mula sa puso ng Diyos. 私の心にかなったということで、もし私たちが神様がかなった牧者たちを与えるならば、そしてそれに対して悪いことをするならば、やっぱり私たちが傷つけているのはその与えた神様なんです。 Ang pastor ay hindi perfecto. But church, ang masasabi ko, pray your pastor. Obey your pastor. 完璧な牧師はいないですけれども、お祈りをしてください、従ってくださいです。 O church, kasi ang pastor mula sa puso ng Diyos. 神様からの心にかなった牧者たちだからですね。 Hindi nyo ba alam na si Jesus Christ ay pastor? Amen. Si Jesus ay pastor. At si Jesus ay pastor. Kaya ang pastor mula sa puso ng Diyos. イエス・キリストも牧者だってことは皆さんご存知ですか？ Pray your pastor. Support your pastor. お祈りしてください、サポートしてあげてください、牧者たちを。 Ang pastor struggle. Pero kailangan ng pastor, ang membro nagpe-pray bilang backup sa pastor. そしてメンバーとしてはお祈りをしてあげていく、あげることが必要なんですね。 Tayo ang nagpo-push sa pastor, kaya mo yan.
sa pamagitan ng prayer. Hindi tayo ang hihila sa pastor para ilayo sa paglilingkod bilang pastor. お祈りによって続けてくださいというのか、また逆に苦しめるのか、それはメンバーによっても違います。 Kaya sabi ni Jeremiah o ni Yahweh kay Jeremiah, bibigyan ko kayo ng mga pastor ayon sa aking kalooban. Sa ibang translation, mula sa aking puso. そして書いてある通り、エレメに書いてある通り、心にかなった牧者たちを与えると。 So, pangalawa, ang pastor ay ano? Mula sa puso ng Diyos. Amen. Amen. Alam niyo, pinapagdag-usapan, pinakamasarap. Yung mayroon kang kaibigan na bibigyan ka, gawin niya ito lahat, at sasabihin niya sa'yo, alam mo, daming tao, pero ikaw yung pinakamalapit sa puso ko. Amen? Church, ang pinakamalapit sa puso ng Diyos, at ang tao mula sa puso ng God, yung pastor. Bakit pastor? Kasi ang pinakakawawa na tao, kung titingnan mo sa mundo nito at dihado, pastor. Alam niyo kung bakit? Ang pastor nagsasakripisyo para sa tropa at sa membro. Ang pastor kailangan magpuya para sa membro. Ang pastor ay kailangan mag-isip para sa membro. Ang pastor ay kalimutan mismo ang sariling kanyang kagustuhan para sa membro. Dahil ang pagiging pastor ay biyaya at mula sa puso ng Diyos. Church, kung may mga pastor kayo, at ang mga pastor at kapatiran na nandito, pagpipray nyo yung mga pastor. Amen. Kailangan ng mga pastor ang prayer ninyo. Amen, church. Kagabi may nag-message sa akin. Okay, start natin. 心にかなった牧師ということで、やはりその皆さんはその苦しみや抱えているものはわからないかもしれないですけれども、これは聖書に書いてある通り、心にかなった神様が心にかなった牧師というのは、牧師が仕事の面でもやはり他の仕事に比べると一番もしかしたら底辺な仕事とも言えますから、だからこそ神様にとってはそれでもその仕事を全うしてその役割を果たしたいということで、神様がやっぱり心にかなったって書いてあるんですね。で、昨日私の方にあるメッセージがやってきました。 Dalawang tao nag-message sa akin kanina, ang isa kagabi, ang isa kanina. Mula ito sa malalayong lugar. Ang iba ay mula pa sa ibang bansa. Pastor, salamat sa buhay niyo. Maging kay Pastor Kenjo. Kayo ang nagiging aming ama nung kami nandyan sa Japan. Pastor, ngayon ay araw ng mga pastor. Malayo man at hindi man namin kayo masuportahan sa anumang bagay. Pero nandito kami para ipagpipray kayo. Simpleng salita. Pero masarap pakinggan na may mga taong malayo sa iyo ang nagpipray para sa mga lingkod ng Diyos. Bakit? Ang pastor mula sa puso ng Diyos. そしてそのメッセージでは健常先生とルイ牧師に感謝しますと、今日は牧師の日で遠いところにはいるんですけれども、日本にいた頃には大変お世話になりましたというふうな、私は祈っていますよというメッセージをいただいたんですね、携帯で。本当に至ってシンプルな言葉かもしれないですけれども、でも遠くからもそれをわざわざ送ってくれたっていうのは非常に心地の良い気持ちになりました。 Ang laging paalala sa akin ng aking asawa at anak na minsan hindi ko nasusunod, na kapag may mga okasyon at mga gagawin, iksian ko lang ang mensahe. Kasi pinaka-Mexico 1 oras kalahati. Pero ngayon, try natin na pa-extend natin by God's grace. So, first point, ano to? Ang pastor ay tinalaga ng Diyos. Number 2, ang pastor ay mula sa puso
ng Diyos. Okay, tanda natin ha. Pangatlo. Pangatlo, anong nakalagay? The pastor is a gift from God. Ang pastor ay isang regalo mula sa Diyos. そして3つ目が神様からの贈り物なんですね。 Kaya anong pamagat natin? Salamat sa Diyos sa pastor. Kaya kung may kanta tayo pagdating ng Christmas, salamat sa araw ng Pasko. Yan ang address natin si Christ. Ngayon, salamat Lord sa mga pastor. Kasi ang pastor, kayo ang nagtalaga. Ang pastor ay mula sa puso mo. Pangatlo, ang pastor ay regalo mula sa Diyos. そして3つ目が神様からの贈り物ですね。 Amen. Naka natin. So bakit malungkot kayo? Ayaw nyo malaman yung pastor ganito? Amen, church. So, Bible verse bro. Ephesians chapter 4 verse 11. Pakibasa. Ang sabi niya dyan, at bibigyan niya ang ilan. Sino magbibigay? Si God. Kaya nga ang pangatlo, ang pastor ay regalo mula sa Diyos. At ang sabi ng Efeso sa sulat ni Paul, at bibigyan niya ang ilan maging apostol, next, at iba'y propeta, at ang ilan ibanghelista, at ang ilan mga pastor at guro. So ang pastor ay ano ng Diyos? Regalo. Kanino binigay ng Diyos ang regalo? Sa tao. そしてエペソの4章の11なんですけれども、これをしてキリストとご自身がある人を使徒、ある人を預言者と、ある人を伝道者、ある人を牧師または牧師としてお立てになったのですと。 Pag sinasabing regalo, pinaghihirapan nyo ba? Hindi. Para matanggap yung regalo, anong dapat yung gawin? Tanggapin. Tama? Para sa tanong ko, para matanggap yung regalo, anong dapat gawin? Tanggapin. Hindi mo matanggap hanggat hindi nyo tanggapin. Kaya yung pastor regalo ng Diyos, hindi mo man matanggap, tanggapin mo. Kasi regalo ng Diyos yan para sa'yo. 牧師もある意味贈り物であるので受け入れるというのが必要ですね。 Kasi ang pastor mula sa Diyos, mula sa puso ng God. Ang pastor, regalo ng Diyos para sa iyo. あなたへの贈り物として受け入れるべきなんですね。 Amen, church. Amen. Imaginin po natin, kung ang Putagawa Church, my church, sa FCF by church, pero walang pastor, ano may itatawag natin sa church na ito? Naupo na kaya ka. May church ang Putagawa, may church sa FCF. Kung walang pastor, ano matatawag natin? 北川教会も FCS も教会があるんだけれども牧師がいなければなんていう呼ばれるでしょうか。 Hindi, sabi niya sa Victoria, isang malungkot na simbahan. Church, totoo lang, pag ang church walang pastor, patay ang church. Kaya ang unang mission, ang mission ni Satan, hindi wasakin ang membro. Ang wasakin ni Satan, wasakin ang pastor. Kasi kahit mawala ang leader sa church at may pastor, tuloy ang church. Pero kapag ang church walang pastor,
stagnan ang church. 教会に牧師がいなければ、その教会も本当にこうサタンも教会の中でもメンバーではなくて牧師を一番最初に壊すと同じように、やっぱり牧師がいなければその教会というのは寂しいものなんですね。 Kung ang pastor o ang tupa, walang pastor, ano mangyari sa tupa? Maliligaw at magsikara. Sabi ni Isaiah, ang tao ay para mga tupang ligaw na kanya-kanya ng lakad at walang direksyon at patunguhan. Ngunit inibig ni Yahweh na ibigay ang maging pastor. Kaya nga ang pastor, regalo ng Diyos. Dahil kapag ang church walang pastor, ang tupa ay kakalat ito at sisilain ng kaaway. やはりその一人一人我々は羊って言われていますけど、羊が牧師がなければ本当にいろんなところに散乱してしまう。同じように神様によって牧師を立ててですね、しっかりとみんながこうまとめられるようにするっていうのが神様からのプレゼント、贈り物なんですね。Nalala ko yung kwento ng isang Koreano. At ang Koreano ito ay si David Yonggiju. Isa sa pinakamalaking church sa Korea. そして、ある韓国の大きい教会の牧師の話をしますが、 Pag pumupunta sa ibang bansa bilang in-invite bilang guest speaker, karamihan sa mga pamilya kapag matalino ang anak, ang gusto ng mga anak, itong kukunin na person. Pag mahina ang utak, magpastor ka. So nagulat daw si Kim Yonggiju. Sabi ni Paul Yonggiju, sabi niya, bakit ganito ang Pilipinas, ang ibang mga bansa? Pag ang anak matalino, mag-abogado ka, mag-doktor ka. O ito gawin mo. Pero pag ang anak daw, mahina ang ulo, anak, magpastor ka na lang para may pakinabang. So, ang liit. Pero sabi ni Paul Yonggiju, sa Korea iba. Noong kanyang kapanahon na 1990, pag ang anak matalino, ang anak ng Christian ay matalino, ang lagi sinasabi ng tatay o nanay, magpastor ka. Magpastor ka. Bakit? Kasi may utak ka. Ay sabi ni David, hindi ako mag-alay sa Diyos ng tira. Maghandog ako sa Diyos na may halaga. そしてキム・ヨンギョンのこの牧師さんが言ったのが、この韓国では1990年代頭が良ければ牧師になりなさいとクリスチャンの家庭は結構進めていたらしいんですけども、ただ他の国に行くと頭がいいとお医者さんになりなさいとか弁護士になりなさいとか親は勧めるんですけれども、もし頭がそんなに良くないと、いやあなた牧師になって何か役立つではないかっていうのがこういう事実に対して彼は驚いたっていう話を聞いたことがあります。 Amen. So, pangatlo, ang pastor ay ano? Regalo mula sa Diyos. Balikan na natin. O umpisa. Ano yung title natin? このタイトルを Thank you, Pastor. O title sa Pastor. Number 1, 牧師に感謝しますというタイトルですけれども、 ang pastor ay tinalaga ng Diyos, appointed by God. 使わされたものですね。 Inappoint sa ng Diyos bilang pastor, inappoint sa ng Diyos bilang pastor ng local church. Number 2, 使わされたものですね。2番目は ang pastor ay mula sa puso ng Diyos. 神様の心からの Number 3, です。3つ目は ang pastor ay regalo mula sa Diyos. 神様はその使わされ神様からのプレゼント贈り物なんですねと。 Yun yung pastor. それが牧師です。 Nasabi niyo ba sa pastor niyo, Pastor, thank you. Mabaya na, Pastor. 歌ったことありますか、ありがとうございますと牧師に対して。 Nasabi niyo ba yan? Pastor, salamat sa oras, sakripisyo niyo. Sa totoo lang, sabi ko nga sa inyo hindi tayo magkamag-anak, hindi kayo magkamag-anak nila Pastor Kinjo. Pero ang pastor na regalo ng Diyos, ang iniisip ng pastor sa God at sa inyo. 先
先ほども申し上げましたが、血はつながっていないんですけれども、いつでも本当に血をつながっていないんだけれども、皆さんのことを思っているっていうのが本当に牧師のある意味日課なんですね。 Hindi ho kami naghanap ng pasalamat. Pero kung may mga pastor kayo, i-message nyo sila, Pastor, salamat po sa inyo. Nang dahil sa inyo, nakilala ko ang Diyos. Thank you, Pastor. Mahirap pa gawin? Mahirap pa gawin o madali? Hindi siya masagot. Ang hirap daw kasi ang hirap na sumagot eh. Mahirap pa sabihin, Pastor, salamat. Hindi ngayon. Ang pastor ay regalo mula sa Diyos. Yun yung pastor. Ano ang response natin? 神様からの与えられた牧師に対して皆さんは国もし牧師がいたら、感謝の気持ちを伝えるっていうのもお勧めします。 Minsan nagkukwentuhan yung mga pastor at minsan nagjo-join ako sa mga pastor kwentuhan. Bata pa, panot na. Kaya nga sabi ng anak ko sa Zakari, hindi pa ako pastor, pero parang mapapanot na ako. Tapos ang pastor, bata pa, puti ng mga buhok. Ang pastor, madalas problema ng pastor, sakit sa puso. Dahil may time na gusto namin iiyak, hindi kami iiyak. Alang-alang sa inyo. May time na malungkot kami, pero kailangan namin magpakalakas sa Diyos. Alang-alang sa tupang pinagkaloob sa amin ng Diyos. Dahil ang pastor, itinalaga ng Diyos. Ang pastor, mula sa puso ng Diyos. Ang pastor ay regalo mula sa Diyos. Ito yung response. Bro. そして他の牧師たちで若くてももうすでに気が抜けてしまう本当にストレスの多い仕事であって、実は牧師の中でもこの心臓病が抱えている人があるほど結構自分の気持ちを明かせられないっていうのが牧師の仕事なんですねと。 Okay. Ito yung ito yung response natin. Naintindihan natin ang pastor ito yung response natin. Number 1, mahalin mo pastor mo. Dahil ang hirap pag walang pastor. Salamat sa Diyos sa kabila na ang Japan ay busy. Tayo mga Christian na may church tayo na masulungan at may mga pastor na nagtuturo pa rin sa atin sa kabila ng busy bansang ito. Number 1, love your pastor. それに対して皆さんができること、牧師たちを愛してくださいと。 Bakit kailangan mo mahalin ang pastor mo? Dahil ang pastor, appointed by God. Ang pastor ay mula sa heart ng God. Ang pastor ay regalo ng Diyos sa atin. So, ang ating response, mahalin mo yung pastor mo. 神様はこのように贈り物を与えてくださったので、皆さんは愛することをお勧めします。 Number 2. Ano nakalagay? Respect your pastor. リスペクトしてくださいと牧師を。 May mga kahinaan ang bawat pastor. May mga struggle ang bawat pastor. 弱さもありますし、 Nagkukulang ang mga pastor. 問題があります。 But respect your pastor. でもリスペクトしてください。 Dahil mula sa Diyos yan. 神様からのものですから。 Amen? Number 3. Submit to your pastor. 従ってくださいと。 Inappoint siya ng Diyos, pasakop ka sa Kanya. 従ってください。神様に使わされたので従ってください。 Kaya sabi ni Apostol Paul, maging sa maamo man o masama, pasakop kayo sa pamunuang ito. パウロが言っているように、その権力、あらゆる権力に対しての従うことですね。 Minsan nagkakwentuhan kami ni Sir Sam. サムさんと一回話をしたんですけども、 7 years ako nagiging full-time workers ng church.
sa Pilipinas. 7年間私はフィリピンでフルタイムの牧師でした。 Hindi na ako nagtrabaho sa Maynila dahil naglingkod ako, nagiging full-time workers ako ng church noon. Mula 1993 hanggang dumating yung 2000. 1993年から2000年までですね。 7 years ako. Pero, may mga kasamahan ako mga manggagawa sa church. Sila madalas nabibigyan ng halaga sa church. Sabi ko nga, hindi ako nabibigyan ng halaga. Kung mabigyan ako ng pagkataon, doon na. Pero, nagiging lingkod ako ng Diyos sa loob ng 7 years na hindi ako naghanap ng anumang atensyon mula sa aming pamunuan o sa aming pastor dahil nare-respeto ko yung aking pastor. 7年間私は何かそんなに気に入られなかったのか奉仕はしたんですけど、何かこうだから何か与えられた、何かミッションを与えられて、大切されたっていう感じはなかった7年間だったんですけど、私はそれでもその長老の牧師を従っていたんですね。 Pag sinasabi sa akin, mangaral ako sa kalye. Pero hindi ako nangingi, ha? Kaya ba yun? Mangaral ako sa kalye, lalo sa Baclaran. Nagsishare ako ng Word of God sa makalye, sa karsada. Karanasan kong laitin pagtawanan ka ng tao. Dahil para sa kanya, ang pangangaral ng Biblia sa gitna ng maraming tao ay isang kahibangan. Ang sabi ko sa sarili ko, ang daming ministry na dapat kong gawin, pero bakit dito ako sa kalye? Pero kailangan ko magpasakop sa pastor. Submit to your pastor. 牧師が道端で証しをしなさいとか御言葉をお伝えなさいと言って、確かに周りの人は何かみんなが受け入れる環境でもなかったんですけれども、でも、牧師が言ったので私は従いました。 Number 4, bless your pastor. そして祝福してくださいと。 Hindi namin kailangan anumang mga material na bagay. Sapat na sa amin ipagpipray nyo kami sa inyong daily life. Amen? 日頃そのものではなくて、日頃お祈りをしてほしいと思います。 Si Ho ang nagpipray sa amin, Pastor Tinjo. Taas ang kamay. Araw-araw. Salamat. Kanina nagpipray, ang dami sabi amen. Pag sabi taas ang kamay, wala na nagtaas ang kamay. Salamat sa inyo lahat. 毎日お祈り、私長期のためにお祈りをしてくださいねと。 Ang prayer nyo, ang backup ng mga pastor. とても重要な私たちの原動力、エネルギーとなるお祈りですと。 So bless your pastor, obey your pastor. 従ってくださいと。 Last verse. Matthew chapter 10 verse 42. Ito ginawa ng Diyos sa pastor. Ito yung response ng mga tupa o ng membro sa pastor. Ito yung Matthew chapter 10 verse 42. Ito yung promise ng Diyos doon sa mga membro. So, ang God nagbigay ng pastor, response ng membro para sa pastor, pangako ng Diyos para sa membro. Intindi niya ba? Saan yung pangako ng Diyos? Pakibasa Matthew chapter 10 verse 42. そして皆さん42節。マタイの福音書の10章の42節ですか。私とでしたというので、この小さい者たちの一人に水一杯でも飲ませるなら、誠にあなた方につけますの人は決して報いに燃えることはありません。 Tandaan ninyo, ang sinumang nagbigay ng kahit isang basong malamig na tubig. Specific pa, no? Pwede kayo magbigay ng hindi malamig. Sabi ko, talagang si Jesus, bibigyan niyo pa ng kulay. Parang sasabi niya na, bigyan niyo ng juice. Ang tubig na malamig sa isa sa mga maliliit na ito. Dahil siya'y alagad ko. Siya'y lingkod ko. Siya'y tiyak na tatanggap ng gantimpala. Amen? Ang tubig ay buhay. Ang sino man, sinasabi ni Jesus Christ, ang nagpapahalaga
sa lingkod ko, tatanggap ng reward. 私の弟子だというので、この小さい者たちの一人に水を一杯でも飲ませるなら、誠にあなた方に告げます。その人は決して報いに漏れることはありませんと。I'm not talking about the blessings. Sapat na ho, ipagpipray nyo kami. At ang sino man nagpapahalaga sa lingkod ng Diyos, may pangako ang Diyos, tatanggap ng gantimpala. そしてここで書いてある通り、報いを失うことはないのです。これは確かなことですとある通りですね。Amen! ものではなくてお祈りが一番の、お願いですと。 So, nakuha natin. So, salamat sa Diyos. At tayo manalangin. お祈りをして終えたいと思います。 Amen? Tayo mag-pray. Panginoon, 神様、 nagpupuri kami at nagpapasalamat. 今日も感謝します。 Lord, minsan mali kami ng hinala. 私たちが時々 Dahil akala namin ang pastor ay simple lang na ministry na pagkatawag. 間違った思いで本当にいつもして仕事を簡単に思える時がありますが、 Salamat Lord God sapagkat may banal na salita 今日はこの御言葉によって na ang pastor ay hindi simpleng pangalan. 牧師は簡単な役職ではないこと、 Ang pastor ay hindi simpleng posisyon sa church. シンプルな役割ではないこと、 Ang pastor ay appointed mo. 神様が使わされたことであることを知りました。 Ang pastor mula sa puso mo. 神様に心にかなっているものと知りました。 Ang pastor, regalo mula sa 神 iyo. 様から贈り物であることを知りました。 Lord, どうか pasensya. Dahil minsan iniisip namin na mga lingkod nyo higit kaysa kanino mang lingkod. Pero nagpapasalamat kami sapagkat ang lingkod mo ay mula pala sa iyo. 神様からのお使いであることを知って感謝します。 Salamat Lord God sapagkat ang sinuman nagpapahalaga sa lingkod mo ay bigyan mo ng agantimpala at pagpapahalaga. 神様の弟子に本当にを大事にする人にも神様が祝福を与えることを感謝します。 Maraming lingkod ang nag-give up sa gawain dahil sa struggle sa buhay. Kaya nagpapasalamat kami Lord God na sa bansang Japan ay may dalawa kayong lingkod na itinalaga mo para mga laga sa tupa mo. 日本でイエス様2人の牧師を与えてくださったことをありがとうございます。 Salamat po sa buhay ng mga lingkod niyo. 2人の命に感謝します。 Pagpalain niyo po ang bawat kapatiran at ang bawat lingkod niyo. 一人一人を祝福してくだ Sa さ pangalan ni Jesus. い。イエス・キリストの皆によって Amen. Amen. お願いします。 So God bless. Mas maaga tayo. Kasi ang pinaghandaan ko talaga yung kanta namin. God bless natin lahat. Sir namin, God bless. ありがとうございます。今日早く終えて、ちょっと歌がありますので。続いてハレルヤマーチの時を持ちます。お願いします。Amen.
サムさん。では、お祈りをさせていただきます。愛するイエス様、感謝いたします。今日もパスタルーを通して、僕先生に対する貴重なメッセージをまた教えてくださり感謝いたします。日頃私たちのつかないところで祈り、伝えてくださっている先生方をあなたがさらに覚えてくださるようにお願いいたします。こういったさらなる献金もあなたが祝福してください。愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。ではお立ちください。唱詠を賛美します。イエス様の恵みによってそれらしいあなたが使わせてくださったことを心から感謝いたします。この日お使いにさらにイエス様に近づき、魂を愛して兄弟姉妹を愛して家族を愛して一個でできるようよろしくお願いいたします。主イエス・キリストの恵みによって、父なる神の愛によって、聖霊によって今ここに立つことができることを心から感謝して、イエス様の皆によって皆さんを祝福いたします。アメン。お座りください。